Ang tagal ko rin din nag-vlog. Maraming salamat doon sa mga naghihikayat. At mag-vlog ako. Busy lang talaga. So, maraming mga nangyayari. Ang pagkakaiba lang doon sa nangyayari sa bansa natin, lahat tayo witness, lahat tayo experience natin yung mga pangyayari mula nung mga rally-rally na yan, tapos nun yung mga matuyo rin naman, wala rin naman, nangyari nga. And then maraming gumastos para isustain yung mga rally, pero wala rin eh. And then, hindi rin naman kasi kikilos yung AFP at PNP kasi ang haka-haka nga ay bayad sila. Yun yung haka-haka. Remains to be proven. Remains to be seen pagka umikot ang gulong. So, yung lahat ng yan, kung hindi tinatag ang SFGF at kung hindi nag-divert ng atensyon from the country's problem, nga pa rin hanggang ngayon. But we are all happy to say at least meron kaming way forward. We're moving on while we're waiting for the real change to happen. Ang totoong pagbabago ay nandyan ang SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Ang pagkakaiba ng SFGF sa FGF na tinatag noong April 9, tagal na rin last year, ay yon ay supposed to be poprotektahan ng mga Pilipino in the event na magkaroon ng gera. Kasi at that time nung tinatag yon, there was this talk about bangag ang presidente, papasok tayo sa gera. And then nagko-call si Mahardika, love you, si Madam Mahardika. Tagal na rin ko hindi nakakapanood Sorry hindi ako nakakapanood. Busy talaga. Hindi ko nga alam yung balita. Ang minomonitor ko lang ngayon, bagyo. Wala na akong masyadong dun sa mga balita So, ang doon, hindi ko inaano masyado na yung kwento-kwento. Kasi, Papa-Delta, parang SITREP, Situation Report, kung baga sa Armed Forces, Army, at Marines. SITREP, Papa-Delta does not change. Wala rin pagbabago. Ganun pa rin ang bigas. Wala pa rin 20 pesos. Ganun pa rin. Pagka umulan, baha. Ganun pa rin nakawan, ganun pa rin ang abuso ng mga politiko, nangako ng eleksyon, tapos ngayon, nagbago lang. So, parehas pa rin, Papa Delta, no change. It will only change, real change will come when the Filipino people unite and really want the change na gusto natin. We reboot everything. Yun. Kasi no matter how you look at it, lahat ng salita-salita ngayon, is geared towards na baguhin ang administration. Pero paano mo babaguhin ang administration kung di mo tatanggalin si Bongbong Marcos? Hindi naman alis si Bongbong Marcos freely after 3 years na na-enjoy nila. Lalo na yan sila Tamba, lahat sila nakaupo. Hindi, nag-enjoy sila Ano ba kayo? Enjoy sila ng enjoy. And after 3 more years, by 2028, ayaw na nilang umalis. Kaya, nandun pa rin yung utak na eliminate ang mga Duterte legally by way of ICC kay Tatay Digong and by way of impeachment kay Inday Sara at probably ang si Baste Duterte at si Polong Duterte i-neutralize nila kung paano nila gagawin through the ILG or sanctions by the Congress. And yung mga allies, isa-isa yan pipitikin, isa-isa yan tatanggalin. Kaya ang babala ko sa mga nagsasalita na actively, mga nagbablog para pro Duterte, hindi naman lahat. Kasi iba dyan, Trojan horse, yung iba dyan, Trojan horse, yung iba dyan, nagsasawsaw pa ng intriga, away-away pa. Kaya nga, mahirap malaman kung sinong kakampi, mahirap malaman kung sinong genuine. So, yung naninira rin sa akin, go ahead, manira kayo.
Ang babala ko lang sa inyo, God will strike you down. Iba yung magalit ang langit. Binibigyan tayo, come to think of it, no? Binibigyan tayo na sapat na panahon para pagsisihan lahat ng kasalanan natin. Para yung buhay natin, gamitin natin sa kabutihan ng kapwa. Hindi yung sarili mo, pero sa kapwa mo. Yun yung ginagawa ng SFGF ngayon. Na nagtatag kami ng grupo para isipin yung mga pamilya natin at yung mga Pilipino na naghihirap at umiiyak na malaunan ay hindi nila matustusan kung ano man yung pangangailangan. Yun yung pinupuntirya ng SFGF. Now, kung isip ninyo masama yun, mang walang nga kayo, inan nyo. Mga nanyo, no? So, ang kalaban nyo, langit. Kakampi namin, langit. Now, nung April 9 last year, tinatag yung FGF, ako nagsabi kay Bukay, Commander Metran, na since walang pumunta ng mga tao, at nakikita ko na may problema ang AAP tsaka PNP, hindi handa talaga. Kahit saan nyo daanin, kahit anong yabang, kahit anong salita ang sabihin nyo, hindi nyo kaya, AAP, PNP, Coast Guard, di nyo kayang banggain ang China. Kaya nga kayo naglalagay ng bases sa US, ng US bases dito, kasi doon kayo nakasalalay. Pwede bang baguhin natin yung ating strategy, yung ating thinking process, yung konsepto, yung utak natin, na huwag tayong mag-isip na sasangkalan tayo, na hingi tayo ng ayuda sa ibang bansa. It is our territory. It is our people. It is our rights, our freedom that we are supposed to defend. Dapat tayo, wala tayong asahang iba. Kaya hanggat maaari, neutral tayo at palakasin yung AFP. That is the most sensible thing to do. Nakalagay sa konstitusyon. Kayo mismo binabiolate niyo yung konstitusyon. To have a independent foreign policy. Kayo mismo binabiolate nyo, mga ungas. At ipapasok nyo ang Pilipinas sa alanganin. Maraming mamamatay na Pilipino dahil sa kagaguhan na ginagawa ninyo. Kaya ayoko mag-vlog, nakaka-stress . Okay, nung April 9, we have a problem. Houston, we have a problem. AFP is only 180,000. PNP is only 200,000. Combined is just 380,000. Reservists is just 1 million. Gawin mo ng 1.5 million, exaggerate pa natin, 2 million. Out of the 50 million reservists na able-bodied Filipino citizens who can fight, but not trained to fight. Malaking diferensya yun. Who can fight? Bigyan kang baril. O sige, lumabang ka. Whereas you are trained to fight, you are conditioned to fight, you are ready sa utak, psychologically, emotion, walang makakita ka ng dugo, talsikan ka ng dugo, okay lang. Carry on with the mission. Hindi handa ang ating mga reservists. You accept that fact. We're all fucked up pagkadating sa gera. Now, sabi ko nga kay Bukay, June, magtayo tayo ng guerrilla forces. Kaya nga naging guerrilla ang tawag. Kasi the mindset is, nung World War II, lumaban ang guerrilla. Laban sa Hapon. Hit and run concept. Rangerized operations. Pagsamahin mo yung SR at saka SF concept. SF, DOTEC, to develop, organize, train, equip, and command, control, yung mga tao. Yung SR, hit and run concept. We strike, hit hard, and then withdraw. Get anything that you can. Search and destroy. Ang ganda sana ng original ng FGF. Now, nung umpisa na may pinagugutan ng mga miyembro, may mga commander, ang ano kasi doon is from top and then from the bottom, magmi-meet yan. From the bottom, kung natatandaan niyo mga earlier vlogs, merong recruit ka, meron kang isa ka, may kapamilya ka, kasi labanan to . Pamilya mo, de-defend mo. Kapitbahay, barangay. That's why
it makes sense na kung may pamilya ka, may kamag-anak ka, doon mismo sa iyong bakuran, pamilya ka, babae, lalaki, mag-asawa, good na yon, may anak kayo, good na yon. Kahit senior, pwede. Bakit? Mag-supply kayo ng pagkain, maglagay kayo ng bala kung sakasakali. Yung ganun ba? Magkatid ng pagkain pagka nasa bundok yung mga gerilya. That's the concept. Magbuo ka ng 7, isang squad. Pagka may isang squad ka na, kung kulang, doon ka tumingin sa kapitbahay mo. And that becomes a guerrilla unit sa barangay level. Meron kang barangay level, 42,000 barangays times 7, that is formidable already. 42,000 times 10 na lang kamo, that's 420,000 right away. Now, ang nangyari, yung may mga sumaling mga barangay, nagkaroon ng FGF members na heavy kagad sila. Kasi organized sila, may mga organization sila. That's why, in no time, from the top, meron din mga commanders na tayo nilagay at may mga followers na sila at mga retired na mga sundalo, mga retired na opisyal, 180,000. Yun yung count ng FGF, 180,000. Match sa AFP. So, pwede na tayong mag-shadow sa AFP. And then, in no time, naging 400. Tapos, naging 1M. And then, lumago ng lumago. According to Commander Bukay, umabot pa ng 20-40M because of the affiliates. The affiliates naman are dating mga grupo na sumanib sa FGF. The problem with that is hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip ng mga affiliates. Siyempre, personal na kanilang organisasyon, mauna yung kaysa sa FGF. Iba yung original na FGF. Na talagang FGF pa sinalihan. So, yung mga OFW, nagkaroon ng funds, nag-raise ng funds para makaikot kami sa mga Pilipinas. At that time, may iniisip ko, sayang yung pera. Maganda, maglagay tayo ng mga 50K bawat region, peramin natin, paandarin nila para magkaroon ng sariling pondo yung bawat region. And then, pagka kumita, solid nyo na yung 50 sa national and then may bibigay namin sa ibang region. At that time, mga 200K, okay na eh. Meron na eh. Pwede na. So, nasimulan yon. Nasimulan. And then, ayan na, nangyari mga rally. You have to sustain the rallies. May mga pumupunta, kapapakainin mo, etc. etc. Now, there is this talk na pinera yung tao. Hindi man nagko-complain yung FW. May accounting kami. May accounting kami. That's why, yung yung nagsasalita, alam ko kung saan galing yon. Galing yon sa administration. Actually, it's a compliment eh. Kasi sa dami ng sisiraan, ako yung sisiraan na kung ano-ano, kinakabit pa ako kay Trililing. Bakit ako magiging ka-under ni Trililing? Upper class ako ni Trililing. Upper class ako, 83 ako, 95 yung tao. At kahit ganun yung tao, nirespeto ko pa yon, no? Kahit ganun yung tao, nirespeto ko. Nag-advise pa nga ako doon sa tao eh. Ano yan eh. So, grabe yun. Sabihin pa, dilawan ako, dilawan. Eh, di tama yun eh. Dilawan. Paano ko naging dilawan? Kita nyo yung balat ko, brown eh. Yung dilawan, may hepatitis, no? May sakit sa ano yun eh, sa atay. So, yung ano ko, it is a compliment really. I'm thankful that you are showing, admin, you are showing that you are natatakot sa akin. Why? Because of what I am capable of doing. Ranger ako, hindi ako maantras, lumalaban ako. Na nakasanayan ko na yun eh. Now, ang ano dyan, pinapakita ninyo, bakit nyo sisiraan ako at nagbibigay kayo ng babala sa mga DDS. Para yung DDS hindi susunod sa akin. Kung sakasakali tumayo ko bigla, at bigla ako nagsabi, revolusyon! Natatakot kayo sa akin. Papatayin nyo na lang ako. Ganon. At re-recruiting ko yung papatay sa akin. Re-recruiting ko yung papatay sa akin.
May mga takot na takot kayo. Kailangan manira kayo. Ang sagot ko sa inyo, mag-ingat kayo mga naninira because ang kalaban ninyo, langit. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng langit na magbago. BBM et al. Lahat kayo na connected kay BBM, lahat kayo sa government, binibigyan kayo ng pagkakataon ng langit. Langit na, binibigyan kayo ng pagkakataon na matakot kayo sa langit. Mag-repent kayo at ayusin nyo yung ginawa ninyo, the work that you are supposed to do. Sumumpa kayo in the name of God. And yet what you are doing now is you are reneging on that promise, on that oath of office. You are fooling the Filipino people. You are depriving the Filipino people of their future, of their money, and you are continuously doing so. Aware kayo sa ginagawa nyo. At naninira pa kayo, nananakot kayo, nagtetreten kayo, tinatakot nyo yung batas. Pati Supreme Court, gusto nyo pang takutin na impeachable sila. Tamba, may problema ka. Kala mo mataas ka pa sa Supreme Court, hindi ka magiging presidente. Hindi ka magiging prime minister kasi you do not have the character to be one. Huwag ka na mag-ambisyon because the Filipino people will not allow na you will become the leader of this country. Mabait lang ang taong bayan kasi ayaw ng away ng taong bayan. Pinigaan nyo ng gusto ang taong bayan which is intentionally done para ang isip ng tao nasa ayuda na lang, magpalimos na lang. Antayin na lang yung binibigay ninyo, mga hinayo pa kayo, naninakaw nyo rin sa bansa natin, sa treasury natin, sa pondo ng Pilipino. Kaya kayo mawalang niya. You will all burn in hell. I promise you that. I promise you that. You will be taken down by God. We do not need people power. No. Sa tingin ko ngayon, paniwala ko, what we need is faith in God. What we need is not people power. What we need is God's power. And I am invoking God's power. Para kayo, not kayo, God will strike you down. I promise you that. In God's name, God will strike you down. Kasi kung hindi siya pabor sa akin, God strike me down now. Hindi siya pabor sa akin. Ang sa akin, sa tingin ko, gusto niyo tanggalin si BBM. God can remove BBM. Bangungotin ka ngayong gabi, patay ka. Ma-overdose ka, kakabangag mo, patay ka. And then, BP Sara will become president by virtue of the Constitution. Kaya mga Pilipino, hindi kayo dapat nag-iisip, lusubin na Malacanang, mag-revolusyon tayo, etc., etc., etc. Come to think of it, it is going to happen in God's time. In God's time. Sara Duterte will become president whether you like it or not because it will be God's will that she becomes president and Bongbong Marcos will be eliminated by God. Kaya ikaw, BBM, matakot ka. Kayong mga nakapaligid kay BBM, matakot kayo. Kala ninyo, matagal ang buhay nyo. God controls your life. God is allowing you to live right now. He can take it away. He can take away all that power, all that clout, all that title in one click of a finger. Ang kailangan ng mga kababayan, kayo mga Pilipino, ay faith. Not yung mag-unite, people power, overthrow, Malacanang, etc. No. Let God do all the power. Let God deliver us. God will deliver us. I promise you that. Eh, yung nagsasabi sa akin, binubulong sa akin na ganun sabihin nyo si Raulo ko, pati kayo, God will strike you down. Kayong mga vlogger na tarantado, God will strike you down. You will die a horrible death or you will die a natural death. Pati pamilya nyo matatangay. Mga gago kayo. Tignan nyo biblical yung biblical na historical ek-ek na yan. Kung di kayo naniniwala, you're mocking the Bible, bahala kayo. Ang isipin ninyo, ang daming nakaraan
Israel nga, they were mocking Jesus Christ eh. Oh, they crucify him, crucify him. Oh, ano nangyari? Ayun, Holocaust. Hanggang ngayon, ginigera sila. But they are the chosen people. Why? Because sila yung sasampulan. Doon mangyayari lahat. Yung Armageddon na yan, yung second coming na yan, yung cleansing ng buong planeta. At mga Pilipino, wag niyong isipin na bansa lang natin na namomroblema. No eh. Come to think of it, hindi eh. Buong planeta namomroblema. Binaboy ng mga tarantadong makasatanas yung bansa natin at yung buong mundo. Kaya nga, hintayin nyo yung arrive ng langit. Hintayin ninyo, doon kayo magpalakas ng loob. Na it's so easy for God to decide. Sorry po Lord, I always say God, pero in your name talaga. God will strike you down. You may be eating somewhere, you might be traveling, bagsak eroplano mo. Sorry sa madadamay. Anyway, langit kayo. Yung mamamatay ng mga walang niya, impyerno kayo. Ganun lang yon. Why? Because we are all temporary. Call it collateral damage. Because God uses people to effect His grand plan, His perfect plan. So ngayon, ang ano natin, go on with your lives. Go on with your lives. Yung ingay-ingay nga natin na mga reklamo natin, matuto tayo. We deserve this country. We deserve 60 pesos, 40 pesos na bigas, 50 pesos na bigas. Dog rice yung 30 pesos eh. Ayaw nga kainin ng aso eh. 30 pesos. Kinakain namin nasa 40 pesos. Para halo na yung dog rice, halo na yung pagkain namin. Okay din naman. So, ang ano doon, poproblemahin mo. Yung mga leader ng opposition, isipin ninyo yung mga kababayan natin. Kung gusto nyo, tapusin natin to. Pwede naman tapusin to, one time, big time. Pero ang tanong, tatayo ba yung iba? Tatayo ba yung AFP ninyo? O yung PNP ninyo? Magigising ba sila? No. Wala. Hayaan nyo yung langit ang tumapos sa problema ng Pilipinas. You just keep on praying. You just keep on trusting God. Have faith that God is in control every time. All of the time, 24/7. That's why, ang inaano ko, tatayo ba o hindi? Tatayo ba o hindi? Hintayin ko na lang. Kayong mga naninira sa akin, sige pa, manira pa kayo. Sa tingin nyo, may maniniwala sa inyo. Sa tingin nyo ba, effective yon? Hindi. Because maraming nakakakilala sa akin. Maraming alam na kung sino si Dado Enrique. Sino yung first captain ng 83. Sino yung mga nakasama ko. At sila nagpapatunay na totoo kong tao. Yung mga OFW na kasama ko ngayon sa SFGF, yung mga nasa national, yung mga nasa SFGF na local dito sa Pilipinas, alam nila kung sino. Kaya nga sila sumami. Kasi naniniwala sila sa akin. Dagdag nyo pa. Panoorin nyo kasi yung vlog ko. Like, share, subscribe. Episode 1, sinaksak ako. Nasaksak ako. Fencing, accident, PMA. Episode 1 and 2. Kinukwento ko yung buhay ko from episode 1 to 100 plus yung buhay ko. And then, sabi ko nga sa channel na to, as the days are unfolding, ikukwento ko yung nangyayari sa buhay ko and probably kung ano yung tingin ko sa future. So, sabi ko nga sa inyo, meron akong i-discuss na 365 days to transition tong bansa natin. Whether you like it or not, we will transition to a better country. Why? Because it is God's wisdom, it is God's calling, it is God's plan na the Filipino people deserve something better.
So, Bongbong Marcos, matauhang ka. God can take you out anytime. PSD walang magagawa doon. Tamaan ka ng kidlat, tapos ka. Bangungutin ka, lalo kang tapos. Sumobrang kain mo ng alimangong masarap na thank you sa taong bayan, nakakain ka ng alimango, pagka mahal-mahal, magkano? 5,000 isa, etc. Mantalang ang daming nababaha. Kayong mga nagpapasasa sa gobyerno, warning sa inyo. Final warning sa inyo. You mock the Filipino people, you mock all those who are calling your attention na we deserve something better. God will strike you all down. I am invoking God's raw, unparalleled, immense power to save this country from hell. You are going to deliver us to hell. Pagka nagkagera, hell. Pagka nabangkarote, hell. Pagka naging drug addict ang mga Pilipino, hell. Gawa-gawa ninyo lahat yan, mga walang niya kayo. That's why I am invoking God's immense power to strike you all down. You might be driving somewhere, you suffer a heart attack. Kayong mga walang niya kayo, kilala niyo sarili niyo. Kayong mga nagnanakaw, kayong mga bayaran. Makita nyo, you will have a tragedy in your life. As a loved one, kakarmahin kayo, super duper karma, kakarmahin kayo, na wala kayong takot sa Panginoon eh. Wala kayong takot sa Diyos natin. Mga kababayan, kayo matakot kayo sa Panginoon. Ang hinihingi ng langit sa inyo ay magrepent and you go to Him. You call on Him. Naghihingi lang ng atensyon ang ating Panginoon. Gusto niyo madinig? Millions of Filipinos calling out His name. Calling out, tulungan niyo na kami, Lord, a little help please. Na yun ang nakalagay sa konstitusyon natin, sa preamble. We the sovereign Filipino people. Ano sumunod? Kinikilala natin, we are sovereign, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. So, kung hindi na natin kaya, at nagkaloko-loko na, we are imploring the aid of Almighty God. That's why right now, I am invoking live, God's immense power to strike you all down. Kayong lahat na korap, kayong mga bangag, kayong mga walang niya sa taong bayan, God will strike you down. I promise you that. In God's name. In God's name. At kung mali yung ginagawa ko, at mali yung sinasabi ko, okay lang. You strike me down. God strike me down. Kaya nga, when Moses declared sa mga, do sa Pharaoh, lahat ng firstborn nyo mamamatay. Mga walang niya kayo. Hindi kayo yung ahas, yung aking staff, yung kahoy kong ganyan, tungkod ko, ginawa kong ahas. Ayaw nyo pang maniwala. Yung magician, ginawang ahas yung kanila. Kinain nung akin ahas, yung ahas nila. Sana doon naniwala na kayo. Ayaw pa. When Moses turned the river, Nile, ng water to blood, ayaw nyo pa maniwala. Nung nagkaroon ng mga palaka, nagkaroon ng mga langaw at nag-boil yung mga tao, ayaw nyo pa rin maniwala. Pakasimple hiningi, deliver my people. Freedom. Bongbong Marcos, kayong lahat sa gobyerno ngayon ng mga walang niya, ang hinihingi lang namin, you give the people the rightful service that we deserve. Good governance. That's the only way out of the curse of heaven. The only way out of God's wrath is that you recognize your mistakes and you amend everything, your actions. Ayusin ninyo, tuloy ninyo yung serbisyo sa taong bayan. If not, you will face God's wrath. I promise you that. Hindi ako nananakot.
I am declaring it. I am invoking God's immense power to strike you all down. Whether by the sword or by natural causes, God will strike you down. So that the people, the Filipino people, will be delivered, that this country will become a better country. The Filipino people deserves a better life because you have failed us. Kala ninyo, natatakot kami sa inyo, hindi kami natatakot sa inyo, kayo matakot sa amin. Kakampi namin ng langit. Kayo kakampi nyo, demonyo. Ang demonyo, takot sa langit. Kaya nga, ang demonyo, fallen angel. Hindi nga niya kayang nakudete ang langit eh. Now, ang ginagawa nyo, ways of the devil. At naniniwala kayo, kinain na kayo, yung puso nyo, espiritu ninyo, binibigay ninyo, kinocommit ninyo sa impyerno. Kami, we will experience an eternity of being with God. Because we are believers. Kayo will experience an eternity of the lake of fire. Sunog kayo, pero buhay kayo. Ay, barbecue. Para kayong inasal. And tuwa ko lang nun. Pero I'm warning you. I have warned you. I have given you the final warning. God will not allow na yung taong bayan, mga Pilipino at lahat ng tao sa buong mundo na gaguhin ng kung sino-sino lang. One time, big time yan, buong buo. Hindi lang siya nakapokus kasi sa Pilipinas. Mga Pilipino, ganyan tayo Pilipinas. Mag-satellite view kayo. We are at the age of the end of the church age. We are there at the brink of upheaval, brink of change, the brink of reboot. Tayong mga Pilipino, iniisip natin the great reboot ng Pilipinas. Para maestro, i-reboot natin ang Pilipinas. Ang langit, ang plano, i-reboot ang buong mundo. So, wag nating unahan ang langit. Asahan lang natin, God will reboot this planet. God will reboot the ways of men. God will see to it yung planeta, yung paradise na ginawa niya, matitikman natin. Pwede na akong pastor na ano. Kaya nga, seriously, it can be anytime. Kaya BBM, mag-ingat ka, huwag ka nang mag-cocaine. Kung ikaw ay nagko-cocaine, huwag ka na mag-cocaine. Kayong mga general, kung kayo, wala kayong lakas ng loob, sabihan si BBM at kampi-kampi kayo, ingat kayo. Kayong mga nasa gobyerno, kayong mga nasa cabinet, kayong mga congressman, senator, ingat kayo. Kayong lahat, down the line hanggang barangay captain. Because when it does happen, it will happen quickly. Kaya matakot kayo. Matakot kayo. Wag sa akin. Instrumento lang ako. Matakot kayo sa Supreme Being. Hindi nyo kaya kahit sino. Kahit ang backer nyo si Satanas, hindi kaya. Ang katapat lang ni Satanas, si Gabriel o si Michael. Sila lang ang katapat. Kaya nga, ang mananaog dito supposed to be si Jesucristo. Hindi pa kikilo si God eh. Pero isang ganyan lang. So, balik tayo doon sa nasaksak ako. Doon ko nakita eh. Tumuturit yung dugo talagang ganyan. Tumuturit. Tanggal ko ng fencing mask, nabali yung espada. Tumagos dito, sumabit kasi dito yung yung foil. Tapos nung nagganon, bumaluktot, and then nabali, and then pumitik diretso dito, tagos hanggang dito sa bato ko. Yung mga nakakamit and greet ko, nahahawakan nila to eh. Pinapahawakan ko. It was really a miracle because
nung binuksan ko yung mask kong ganyan, pikit mata ko, binunot kong ganun yung yung espada. Ayoko na mamamatay, nakasaksak yung espada, nakasaksak yung helmet na ganyan, yung fencing. Alam kong bawal ko hatakin yun. Alam ko, pumunta ako sa ospital na nakaganon. Kaya ako na mismo tinanggal ko. Yung poise ba? Poise. Nakaisip pa ng ganun. Ano. So pagtanggal kong ganyan, pikit ako, sabay hingang malalim, binunot kong ganun. Tapos nung dilat ako, dugo. Tumatalsik, dugo. Tangina, naisip ko, nayupak, naugat ako. Naugat ako. Tapos sinabihan ko si late Alphabeto, yung classmate namin, yung una naming casualty, Bok, iwanan mo ako. Tawagan mo, tumawag ka kahit anong sasakyan dyan. Tumawag ka ambulansya o kaya tumawag ka ng, yung mga nagbabantay dyan ng mga sundalo, merong military jeep dyan siguro ka standby. Commanderin natin, dalhin mo ako sa ospital. Di kita pwedeng iwanan, Bok. Putang na, mamamatay ako, iwanan mo ako. Kaya ko, iwanan mo ako, hanap ka ng sasakyan. So, yun. Tapos, naus ko pa yung sarili ko, inabat ko yung sapatos ko, naamoy ko pa yung medyas ko, buhay pa ako. Baho ng medyas ko Sinabit ko dito yung sapatos, pinagtali ko yung sintas. Tinitignan ko pa yung sarili ko sa salamin. Sa Urado Hall nangyari. Tapos nun, biglang parang bumulong sa akin telepono. O nga punta ako doon sa Department of Education, nakita ko 2 telepono. Tapos dumukdok akong ganyan, sabi ko, Lord, I'm sorry kung minak kita. Kasi I mocked him Imagine that. Hours before, mga bandang alas 7, when it happened kasi 9:30, nung mga 7 o'clock, 7:30, ini-invite ako ni Cadet Yorka. Cadet Yorka. Philippine Marines ba yun? Navy. Na yung goat namin. In-invite niya ako mag-Bible study. Sabi ko, Bok, busy ako. Nagde-letter writing ako. Mga sulat-sulat. Ang girlfriend. Tapos sabi ko, busy ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras na magsulat. Sinasagot ko, kakaya naman. Inuna mo pa yan sa langit. Sabi niya, inuna mo pa sa Diyos. Sabi ko, ikaw naman, walang konsensyahan. Tapos nag-usap pa kami, and then, sabi ko, sabi niya, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Tapos baka ganti, baka parusahan ka ni God. Imagine that night, nasaksak ako. Lessons learned there is, He only wants you to call on Him. Which I did. So, pagdukdok ng ganyan, Lord, I know na I've been bad, pero I know that you are so powerful. And after this prayer, yung kamay ko, i-imaginein ko kamay mo. Panoorin nyo kasi yung vlog. Yung kamay mo, yung kamay ko, kamay mo. Ihahawak ko dito sa sugat ko, at saka dito. And after that, I trust that I am healed. Long distance healing. Hanip yun. And then the doctors at BGH, PMA BGH, couldn't believe that yung spada that went through, the metal that went through and through, sa x-ray, lumalabas na isang ugat, walang na-puncture. Na isang ugat, sa dami ng ugat dito, pati yung spinal column ko, hindi nasaktuhan. Paano nangyari yun? Kaya sabi nga ng doktor, sa tagal-tagal ng propesyon ko, diretso yun Ano yung gumanong ganun? It was God's healing hand na hinawa kong ganyan, repaired everything. All the damage. Kasi nakita ko mismo yung dugo, tumuturit Kaya mga kababayan, you have to have faith in God. You have to have faith. It is that faith that will deliver you. It is that faith that will help you. Kung meron kayong problema ngayon, kung meron kayong iniisip ngayon, pinagdadaanan, you just pray. Yon ang gusto ng langit. Binigyan kayo ng isang bangag na presidente. Binigyan kayo ng isang
chief PNP na pro Marcos na sunod-sunuran. Sorry, Nick, ano? Pero yun eh. Binigyan kayo sa PNP na hindi marunong push-up. Binigyan kayo ng mga congressmen at ng mga senator na tumatanggap. Binigyan kayo ng isang Duterte, Tatay Digong, na parang bayani, nagsakripisyo sa sarili para siya rin mismo na walang malay, na walang inisip kundi kabutihan ng taong bayan. Nandun niya sa ICC para tumawag kayo sa langit. Yun ang gusto ng Panginoon. I realize na no amount of human intervention, no amount of Dado Enrique, General Simoy, Ametran, lahat ng commander, ayoko na ma-endorse yung iba, lahat ng commander ng FGF, SFGF, no amount of lahat ng mga politiko nakikita nyo, attorney, etc. No amount. Why? Because we cannot even come together. We cannot even invoke God's power, which is walang katugma eh. So kahit nakatangke ang armed forces, kahit kung anong weaponry, they can melt down. Yung feelings nila will melt down for the Filipino people. It is God's perfect timing, planning, and His wisdom that sinasabi ko ngayon. Gusto lang niya magdasal kayo, tumawag kayo para matapos itong pagkakumunoy natin. Kung naniniwala kayo, like, share, subscribe. Joke lang ha. Para hindi naman masyadong serious. Baka sabihin nyo, kinekengkoy ko, hindi. Serious talk. God is watching us. God is watching us. God is waiting for the Filipino people to call on Him. Lord, a little help. Lord, bigyan nyo kami ng lakas, tapusin to. We need a miracle. A miracle na not a single Filipino, not a single leader, not even a Sara Duterte, not even a Digong Duterte can give you all that immense na followership nila, supporters. Nasaan? Wala. But all it takes is one click ng finger o one blow na ganon. He strikes down Marcos. He's dead the next day. Then Sara, by virtue of our Constitution, becomes president. That is the answer. God is the answer. Not people power. God's power is the answer. Kung naniniwala kayo sa akin, dasalan nyo. Magsisi na rin kayo. Kayong mga nasa gobyerno, ikaw lalo na. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, lahat kayo first family. Kayong mga nasa gobyerno, kayong mga politiko, lahat kayo, magsisi kayo. Because serious ako sa sinasabi ko. Iniiwasan ko magsalita ng ganyan eh. Kaya ako, 2 days ago, pagkabangon ko, dinasalan ko yan eh. Yun kagad ang pumasok sa isip ko. Eh ganun ako pagka nagdadasal ako mga kaibigan, ano. Laging ganun yung sagot. Sinasagot ako eh. So, ayoko sanang sabihin yun eh. Parang curse of the mommy. Parang curse, no? Pero, looking at it, looking back, way back, Sodom and Gomorrah, the great flood of Noah, the 10 plagues of Egypt, either they became instruments of God's immense power, they became the instruments ng deliverance of a people. Ang inaano ko eh,
Huwag tayo sanang umabot na dumating tayo sa ganon. Mabungongot lang kayo, good luck sa inyo. Magising ka, sino ka? Si Satanas, may sungay. Good luck. Good luck sa inyo. No? We don't have to lift a finger. God will be the one to lift a finger. Because we all believe, we are invoking. I am invoking His His awesome power. I am invoking His unparalleled power to strike you all down. Kala nyo, hindi kayang mangyari? Mangyari yan. No? Mangyari yan. So, yung FGF, nung tinatag na yan, and then lumaki ng ganon, and then, the problem was, napasukan ng mga napasukan ng mga eng-eng, ng mga dos-dos, at hindi mo malaman kung sino ang pagkakatiwalaan. And then, come to think of it, there was a difference in leadership between Commander Bukay and me. Merong parang hindi naman irreconcilable eh. Parang may problem. Enough to say that may problem. That's why imbis na tanggalin ko si Commander Bukay, sorry pero I was thinking of that. Imbis na si Commander Bukay tanggalin ko for grave abuse or disrespect o kaya insubordination, lahat ng salita ba na unbecoming of a Deputy Supremo, baka hindi makarecover yung tao, matake, and dahil sa akin. Ayoko ng ganon. That's why, ako na lang nag-sacrifice. Tama-tama kasi, at that time, in March, nung I was diagnosed na may heart condition, and then yung doctor ko sinabi mag-angiogram ako, and whatever will be the result, either angioplasty o kaya mag-open heart surgery ako. Blockage ko 3 na ugat. 3-4. So, kaya mag-angiogram para siguraduhin. Itong mga nagko-comment na tarantado, ina nyo, mamamatay din kayo. Totoo lang, kayo matake, hindi ako. Kung hindi pabor yung langit sa akin, ako matake ngayon, di okay lang. Tinatanggap ko. But I am announcing so that you will have a chance to repent. Forget the old ways, forget the way of the devil, you repent. Because hindi nyo kayang talunin ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nyo kayang talunin. Sinasabi ko na mamamatay kayo. Hindi ako kinakailangan pumatay para sa patayin ko kayo. Hindi na kailangan. Poprotektahan ako Hindi ko na kailangan dungisan yung kamay ko na pagpapatayin kayong lahat. Hindi na kinakailangan. Bahala na ang langit sa inyo. No? I'm telling you that because kayong mga walang niya kayo, either mamatay kayo sa atake, ma-vehicular accident kayo, makulungan kayo ng boulder, ng landslide, o kaya mahulog kayo sa bangin, o kaya ma-earthquake kayo, o kaya whatever. You will all die. Baka madamay pa pamilya nyo. And ang masama doon, yung iparamdam sa inyo yung karma ng langit. Yung gayong nagte-threaten sa akin, natatandaan nyo, yung anak niya, yun ang binalingan ng langit. Hinahamon ako ng patayan, tarantadong yon. Hindi ko pinatulan. Pinobaya ko sa langit. Ano nangyari? Sinabi ko, kung natatandaan niyo nagbablog ako, wag na wag at magsisi ka na kasi pagka ang langit ang dumiskarte, yari ka. Sinave ko na patayin ko siya. Sinave ko No? May mga nagbo-volunteer na FJ, katayin sabi ko, wag na muna. Bahalang langit. True enough, kinabukasan, hospital yung anak, iyak siya. Kaya, kayong mga nagwawalang niya sa akin, kayong mga nagwawalang niya sa kapwa Pilipino, hindi lang sa akin, never mind me. Kayong mga nagwawalang niya sa kapwa Pilipino ko, kayong mga nagwawalang niya, mga ina nyo lahat, you will suffer a tragedy. No? If not your own tragedy, tragedy of your loved ones. I'm telling you that because you have the time to change your ways. Yun yung baguhin nyo. Bongbong Marcos, magbago ka.
Lahat kayo nakapaligid kay Marcos. Lahat kayo na sumusunod kay Marcos. Lahat kayo mga magnanakaw. Lahat kayo. Baguhin nyo na. Tama na. Because tatapusin kayo ng langit. Hindi nyo kaya i-mock ang langit. The more you mock heaven, the more God will be angry. The more you will suffer excruciating pain, the more kayong mahirapan. Pwede nga ma-diagnose ka. Ikaw, ma-diagnose ka ng cancer. Ha? Painful. Ma-diagnose ka. Colon, liver, etc. Breast cancer. Pwede yung anak mo mismo, yung mahal mo, yung apo mo, yung baby mo. Kasi okay lang sa langit yon. Why? God is saving the baby, the loved one, and reserving a place for them in heaven. Collateral damage. Just to give you a lesson, kayong matitikas ang ulo. At mga kababayan, huwag nyo iniisip yung Pilipinas lang i-reboot. Satellite view, buong mundo ang i-reboot. What we need, we, the sovereign Filipino people, alam nyo na yon. May mga nagsasabi pa ngayon yung Constitution is not really the law of the land. Well, I beg to disagree. No? The Constitution is fired up, milangaw. The Constitution is inspired by the preamble, the will of the people. Everything emanates from the preamble. Lahat ng batas ay sumasang-ayon sa kagustuhan ng taong bayan. Kasi kung wala yung preamble na yan na sinasabi, the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to establish, to build a just and humane society. Hindi na humane society, hindi na just society nangyayari. And to build a government, and to establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Aspirations ba natin yung maging bangag, yung bansa, yung may krimen, yung bahain, hanggang ganyan, bahay. 500 billion flood control projects, 5,500 projects, nasaan? Tapos sasabihin ng sa SONA, hahabulin, nga, hahabulin. Habulin niyo yung sarili nyo. Pero niloloko nyo lang taong bayan para lang may masabi kayo para bulahin ng taong bayan. Enough of that. Enough of that. That's why I am invoking, and the Filipinos who believe me, let us all invoke God's power to strike them all down. When two or more are gathered in my name, sabi nga ni Jesus Christ, when two or more are gathered in my name, I'll be there. That's why we are asking, we are humbly praying a little help, Lord. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. God, strike down all these people who has done wrong, who has betrayed the public trust, who are continuously abusing the Filipino people, who are continuously naninanakawan ng taong bayan. Strike them all down, strike them dead, strike their loved ones dead, so that this country can move forward. At sa mga papalit, Inday Sara, may you be guided by the Holy Spirit, by God Almighty. May you be guided that you lead this country out of the mess that we are in. You be with the right people. You reboot this country. Let's move forward. So yun yung mensahe ko sa inyo. Kakatakot, parang ako nga tatakot ako sa sarili ko because tinapon lang ni Moses yung kanyang patpat na ganyan, lintik na, nahati na yung Red Sea hanip yun nasa desierto sila biglang manna from heaven, may pagkain sila Sino ba naman biglang magkakaroon ng mga, tapos may grating na mga birds, nandun, huli nila ng net nila, and then may mga manna from heaven. Yung asawa ni Abraham, hindi asawa, yung parang, yung maid. Hindi, yung maid mami, sino yun? Yung Egyptian girl. Di ba? Kinast away
Pinalis na ni Sarah. And then, anak niya, yung pangalan ng anak niya, sorry, ano ko, when she was all, giving up na, biglang, may nagsalitang angel, pinadala siya ng, the Lord God will not allow you na ganyan, blah, blah, blah. Maawain, biktima nga lang siya tapos biglang, sumulpot yung tubig, nabuhay sila. And then, yung anak niya, ang naging susi sa Arab, sa Muslim mga offspring, no? You see how just this God is. Kaya mga kababayan, hindi kayo dapat natatakot, hindi kayo dapat na nawawala ng pag-asa. Hindi hinihintay lang ng langit tumawag tayo sa Kanya. Hinihintay lang niya na pansinin natin siya. Yun lang yun. When during the Holocaust, ang daming kwento ng mga nabuhay na mga Israelites, no, mga Jews na ino-oben na sila, etc. Kanya-kanyang kwento yan. And then came yung nasa sine, di ba, si Schindler, na pinataka sila. Tren-tren, di ba? That's why when all else fails, when we are experiencing something that is parang unsurmountable, who do you call? Ghostbuster? Hindi. You call God. You pray. Yung vlog ko, number 1 and 2. How the hell, how can you explain, kamay ko lang ginanong ko dito, tsaka dito. And the doctors cannot explain